Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Andito po tayo sa ating prayer meeting sa Rema Pills. Bago po tayo mag-umpisa sa ating prayer, i-recap po muna natin ang tinuro sa atin ng ating mga pastor ngayong week na to. Ito po yung 7 signs your church is dying. What most leaders don't see. Number 1 po, worship is a performance, not participation. Number 2 po, visitors come once and disappear. Number 3 po, the same people have been sitting in the same seats for a decade. Number 4 po, conflict avoidance has become the norm. Number 5 po, the generation is missing. Amen po. Sa bawat tinuro po sa atin ng ating mga pastor, nandun po yung naging wake-up call po sa atin. Amen po. Gaya po ng tinuro po ni Pastor Ian na ang worship po ay nagiging performance na lang po. Hindi na nagiging performance na lang po, hindi na nagiging participation. Amen po. Ang hinahanap po kasi sa atin ng Panginoon ay ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po. Sabi nga po dito sa mga awit, chapter 42, verse 1 and 2, sabi po dito, kung paanong batis ay siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Verse 2, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaring sa presensya mo'y sumamba. Amen po. Nauuhaw din ng Panginoon o dinidesire din ng Panginoon na tayo ay makipag-fellowship sa Kanya. Amen po. The secret place and the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Amen po. Hinahanap din po ng Panginoon na tayo ay mauhaw sa Kanya at i-desire din po natin na lagi tayong nakikipag-fellowship sa Kanya. Amen po. Sabi nga po, tinuro nga po din ni Pastor Ian na halimbawa po wala ng evangelism, walang soul winning. Amen po, walang nagdi-disciple, walang personal prayer life sa church or devotion, walang nang sumusunod. Amen po. Kailangan po ay travail. Halimbawa lang po ito. Pero in reality, pwedeng papunta na po dun eh. Amen po. Pwedeng mamatay ang church. Amen po. Dahil po na hindi na ganon mag-worship ang mga miyembro. Amen po. Gaya po ng tinuro ni Pastor Trixie na visitors come once and disappear. Amen po. Pag umattend, na-follow up mo at umattend naman, next Sunday, wala na naman. Amen po. Yung paulit-ulit lang po na attend, hindi. Pagka next Sunday, wala na naman. Amen po. Once lang talaga umattend. Amen po. Ano daw po ba ang solusyon? Sabi nga po, yung tinuro ni Pastor Boy, na travail. Kailangan ipag-travail natin ang mga kaluluwa o ang mga miyembro. Amen po. Para sila ay ma-restore, bumalik. Kailangan din daw po na sila ay i-follow up. Number 1 po daw talaga na kailangan personal na i-follow up. Amen po. Na pagka kinakausap sila, andun yung minsan tapikin sila. Amen po. Paalala sa kanila na sila ay mahal ng Panginoong Yesus. Amen po. Sabi nga po ni Pastor Andrew, the same people have been sitting in the same seats for a decade. Ang ibig sabihin po nito na sila ay ayaw lumabas sa comfort zone. Tinuturo ni Pastor Andrew na ayaw nilang lumago, ayaw nilang kumilos. Amen po, ayaw nilang lumago ang spiritual nila. Kailangan daw po maturuan sila kung paano lumago. Kailangan i-disciple sila, pagtiyagaan sila, i-follow up din po sila. Alam mo yung mga pastor natin, number 1 po yun sa pag-a-adjust eh. Amen po, yung mga pastor natin eh. Lahat ng bagay kaya nilang mag-adjust. Amen po.
Wala pong imposible sa mga pastor natin, talaga po sila mapa-budget, mapa-soul winning, mag-disciple. Yan ang parte ng mga pastor natin, mga worker natin, kayang mag-adjust sa lahat ng bagay. Amen po. Number 4 po, conflict. Avoidance has become the norm. Amen po. Kailangan po ay magkaroon ng unity, lumabas ang katotohanan, at ito po ay kailangang isaayos. Hinaharap at pinag-uusapan. Amen po. Alin po yung minsan po nagkakaroon ng misunderstanding. Amen po. Sa loob ng church. Amen po. At ito po daw po ay hindi dapat baliwalain. Kung nagkakaroon ng problema sa loob ng simbahan, kailangan daw po itong ayusin at huwag konsintihin. Amen po. At kung sino man po yung nagbibigay ng problema, huwag daw po konsintihin to, at kailangan daw po na siya ay maturuan, makorek, amen po, at huwag baliwalain. Amen po. Ito yung cause ng pagkamatay ng church, kung babaliwalain at kukonsintihin ang dapat i-correct, amen po, na miyembro. Ito po yung tungkol kay kay Ellie, yung dalawa po niyang anak na naging pasaway. Amen po. At ano po nangyari? Namatay itong magkapatid, pati po si Ellie. Dahil nakonsinte, hindi naayos at hindi nagpaayos. Amen po. Napakalaking part po ng correction sa atin. Amen po. Number 5 po, the generation is missing. The church without young adults has no future. Amen po. Ito po yung tinuro ni Pastor Jevani na lahat po tayo ay may part at belong sa simbahan. Para lumago at di mamatay, tumulong tayo sa ating mga pastors at workers na makipagbuhatan. Amen po. Makipagbuhatan tayo sa gawain ng Panginoon at makapag-produce ng mga lingkod niya. Amen po, mga pastor, workers, amen po. Hindi po naman lahat ay ibibigay na natin ang responsibilidad sa ating mga disipulo po ay ito yung proseso na kung saan nagtuturo po tayo upang mas lumalim ang kanilang relasyon sa Diyos at manatiling mamuhay kagaya po ng Panginoong Hesus. Ngayon, ito pong discipleship, ito po ang laging tinuturo po sa atin ni Pastor Boy, maging ating mga pastor, na hindi po pwedeng mawala sa ating simbahan, yung discipleship. Ngayon, ito pong discipleship na ito ay hindi po ito trabaho lang ng ating pastor. Tayo pong lahat na nasa simbahan ay trabaho din po natin na tayo po ay mag-disciple. Ngayon, sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, basahin ko po sa inyo, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. So kaya po tayo nagdi-disciple ay para makapag-produce din po tayo ng mga leader, makagaya po natin na magtuturo din po sa iba. Yung mga natutunan po natin, so magpo-produce po tayo ng kagaya po natin, mga leader, elder, mga worker. Amen po. Ngayon, sa pag-disciple po natin ay nabibigyan natin ng mga miyembro ng tamang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Kaya hindi sila madaling maligaw ng mga maling aral at manatili silang matatag sa mga pagsubok. Amen po. So ito po yung tinuturo po sa atin, even si Pastor Boy, na hindi pwedeng mawala ang discipleship sa ating mga simbahan. Kasi mamamatay po ang ating simbahan kung wala po tayong discipleship, kung wala po tayong napoproduce. Ngayon, ang goal po ng ating mga simbahan ay makapag-produce po ng mga future pastor, workers, elders, prayer warriors, givers. Ito po yung goal ng ating mga simbahan. At ito po ay hindi mangyayari kung hindi po tayo mananalangin. Ngayon, hindi po ito ordinaryong panalangin. Kailangan po natin ipag-travail itong mga goal po natin na makapag-produce nga po tayo ng mga future pastor and workers. Ngayon, ang responsibility po natin mga sa ating simbahan ay ipanalangin po natin sila, ipag-travail po natin sila. Hindi po ito ordinaryong tangs lang. Kailangan ipanalangin mo sila, kailangan ipag-travail mo sila. Ngayon, sabi po dito sa Galatians 4:19, my little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. So kaya po natin sila kailangan ipag-travail para po sila ay maging
malalim ang kanilang relasyon sa Panginoon at maging kagaya po sila ng Panginoong Jesus. Sinabi din po dito sa Isaiah chapter 66 verse 8, "For as soon as Zion travailed, she brought forth her children." Ngayon, kung ang ating simbahan po ay magtatravel, tayo ay magkakaroon ng breakthrough. Magkakaroon po ang simbahan ng revival. Kasi marami na po mga simbahan talaga po yung patay, yung tinuro po sa atin ng mga pastor po natin, na akala po natin okay lang na ganito. Pero hindi po natin namamalayan na patay na pala po yung ating simbahan. Kaya nga po, ang pinaka-vital part po ng ating simbahan ay yung kailangan po talaga nating ipag-travel, yung mga bago nating kasama, yung mga baguhan, para po sila ay maging isang tunay na alagad ng Panginoong Hesus. Ngayon, sa dahilan nito po ay naipanganak natin sa panalangin, merong mabibreak sa kanila at nagkakaroon ng katuparan yung mga pangako ng Panginoon. Sa pamagitan po ng travel, natutupad po yung mga pangako ng Panginoon sa ating mga buhay at even po sa ating ministry, sa ating po mga simbahan. At ang ating pong simbahan, every time na tayo po ay nagtatravel, meron pong nangyayari. At ito nga po, magkakaroon ng kagalingan, magkakaroon ng deliverance at miracle sa ating mga simbahan. Amen po. So ito po yung nagagawa ng travel. Ito naman po ay itinuro na sa atin ng ating mga pastor na napakarami pong nagagawa ng travel. Ito pong travel na ito ay napaka-importante po sa ating ministry, sa ating simbahan at sa ating pong mga buhay. Yung kaligtasan ng ating pamilya, ng ating mga mahal sa buhay, ito po ay sa pamamagitan ng prayer of travel. Ngayon, sabi po niya dito ay ang travel ay nagpo-produce ng mga spiritual children. Amen po. Kaya po, sa bawat isa po sa atin, sa bawat simbahan po natin, hindi po pwedeng mawawala yung travel. Every time na tayo po ay nananalangin sa ating po mga overnight prayer, andun po lagi yung, i-entertain po natin lagi yung travel sa ating pong pananalangin. Hindi lang po yung pupunta ka ng simbahan para lang sabihin na ikaw ay nag-pray. Dapat nandun po lagi sa atin yung spirit of travel. Kahit po sa ating mga personal na panalangin, sa ating mga tahanan, dapat nandun po lagi yung travel. Ipag-travel po natin yung ating ministry, ang ating simbahan, ang ating mga kasamahan, yung mga bago po natin mga kasamahan. Kailangan po natin silang ipag-travel para po sila ay makatagal, para po sila ay maging isang tunay na alagad ng Panginoon. Amen po. Kaya sa bawat po sa atin, wag po natin laging babaliwalain ito pong travel. Napakalaking bagay po ng hinahanap sa atin ng Diyos na kailangan nandun yung malasakit natin sa ibang tao. Amen po. Sige po, tayo po ay mag-worship. Ganda ng iyong luklukan, ayaw ko na lumisan. Tibok ng puso mo, laman ng buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo, sa dako ng kabanalan. Ako ay nakilala at ako ay namangha. Ilog mo'y dumadalo, ipuin mo ako. Kay ganda ng iyong luklukan, ayaw ko na umisan. Tibok ng puso mo, laman ang buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo, sa dako ng
Ako ay nakilala at ako ay namangha. Ilog mo'y dumadalo, ipuin mo ako, kalakasan ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y walang hanggan, lisensya mo'y kailangan ko sa aking buhay at ikaw ang lahat. Ganda ng iyong luklukan, ayaw mo na lumisan. Ako'y uhaw sa'yo, sa dako ng kabanalan. Ako ay nakilala at ako ay namangha. Ilog mo'y dumadalo, ipuin mo ako, kalakasan ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y walang hanggan, lisensya mo'y kailangan mo sa aking buhay at ikaw ang lahat. Kalakasan ko'y ikaw, pag-ibig ko'y walang hanggan, lisensya mo'y kailangan ko sa aking buhay at ikaw ang lahat. Kalakasan ko'y ikaw, pag-ibig ko'y walang hanggan, lisensya mo'y kailangan mo sa aking buhay at ikaw ang lahat. Sa aking buhay at ikaw ang lahat. Sa aking buhay at ikaw ang lahat. Hallelujah. Mapapatuloy ka, walang katulad. Sinasapangalahin, walang ka, Panginoon. Nakilang ka, walang ka, Panginoon. We worship you, Lord. Salamat, Panginoon. Walang hirap ka, hindi ka nuri ka namin. Sinasamblang ka namin, luwalhatiin ka. Hallelujah.
Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangan lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangan lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoon. Salamat po, O Diyos, O Lord God, sa pagtuturo mo po sa amin, Lord God. Patungkol, Lord God, sa pagmaministry, Lord. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Dalangin namin, Lord God, na patuloy na i-desire pa rin po namin, Lord God, Lord, na lumago, O Diyos, Lord God, spiritually, Lord. Dalangin namin, Lord God, andun yung gabay mo, protection mo, Lord God, sa bawat isa, Lord God. At Lord, tinataas po namin, Lord God, ang aming mga leader, Lord God, Lord, ang aming senior pastor, ang aming mga district pastor, Lord God, ang aming yung mga board members, O Lord God, Lord, mga workers, O Lord God, mga elders, O Lord, dalangin namin, Lord God, ang pangunguna mo sa bawat isa, Lord God, sa aming mga leader, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, ang aming senior pastor, Lord God, si Pastor Boy, Lord, dalangin namin, Lord, divine protection, Lord God, sa aming senior pastor, Lord God. Lord, bantayan mo ang kanyang kalusugan, Lord God. Lord, we declare, Lord God, we claim, Lord God, yung complete healing, Lord God, sa aming senior pastor, Lord God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na nangingialam sa kalusugan ni Pastor Boy, sa pangalan ni bitawan mo si Pastor Boy sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa buhay ni Pastor Boy sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. From spirit of death, bitawan mo si Pastor Boy sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, O Diyos, sa 1 Peter 2:24. Lord, salamat po, O Diyos, sa complete healing ni Pastor Boy. Lord, mula ulong hanggang talampakan, O Lord God, nakareserba ng kanyang kagalingan, Lord God, year 2000 ago, Lord God. Nakareserba na po ang kanyang kagalingan, Lord God. Salamat po, O Diyos, maging ang kanyang mahal sa buhay, Lord God. Ingatan mo, bantayan mo, O Diyos, O Lord God. Protektahan mo, O Diyos, ang kanyang mga mahal sa buhay, Lord God. Lord, ganyan din po ang aming, Lord, mga district pastor, mga workers, elders, members, O Lord God, workers, O Lord, dalangin namin, O Diyos, yung divine protection, Lord God. Sa aming mga leader, Lord God, ganyan din po, O Diyos, Lord God, patuloy na palawakin mo pa po, O Diyos, ang ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanila, Lord God. Patibayan po sa lakas kapangyarihan mo, na espiritu mo naan sa kanila. At Lord, dalangin namin manatili yung pag-ibig sa bawat isa, Lord God, respeto sa bawat isa, Lord God, malasakit sa bawat isa, sa aming mga leader, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord, sa katagumpayan, Lord God, ng gawain na pinagkatiwala mo po sa kanila, Lord God. At provision po sa aming mga pastor, sa aming mga leader, Lord, sa aming senior pastor, Lord God, yung provision, Lord God, Lord, sa kanyang pangailangan sa ministry, Lord God, Lord, sa kanyang kalusugan, O Lord God, Lord, provision, Lord God. Marami pong salamat, O Diyos, O Lord God. Ngayon pa lang po, Lord God, nakiklaim na po kami, O Diyos, ng abundant
blessing, Lord, sa aming mga leader, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, hindi pinalalapit na camp, O Lord God. Lord, ngayong August, O Lord God, dalangin namin, Lord God. Ngayon pa lang po, Lord God, Lord, nagkiklaim na po kami ng katagumpayan, nagde-declare na po kami ng katagumpayan, Lord God, sa ngayong year, Lord God, camp, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, yung lugar na pagdadausan o gaganapan, Lord God, ng camp, O Diyos, i-bless mo ang lugar na yan, bawat sulok, Lord God, ng lugar na yan, Lord God. Lord, i-bless mo, O Diyos, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord God. Lord, yung mga committee, Lord, i-bless mo, Lord God. Lord, mga staff, O Lord God. Lord, gamitin mo sila, Lord, palakasin mo po sila, Lord God. Lord, sa nalalapit, Lord God, na camp, O Lord God. At Lord, salamat po sa provision, Lord God, sa nalalapit na camp, O Lord God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na Espiritu na pumipigil sa mga a-attend sa camp, bitawan mo ang mga a-attend sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng plano mo, gagawin mo, Satanas, winawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, O Diyos, Lord God, sa maraming a-attend, O Lord God, ng camp, O Lord, ngayon pa lang po, i-ready muna po sila, Lord God, lahat ng pinili mo na a-attend, O Lord God, ngayong mid-year camp, O Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, salamat sa katagumpayan, O God. Lord, gayon din po, Lord God, yung bansa namin, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God. Bigyan mo, Lord God, ng kaayusan, O Lord God. Lord God, ang nagaganap na kaguluhan, Lord God, sa bansa namin, O Diyos, O Lord God. Lord, hindi lingid sa iyo, Lord God. Makikita mo ang sitwasyon ng bansa namin, O Lord God. Ang dalangin namin, Lord God, ng kapayapaan, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God. Ikaw ang manguna, ikaw ang kumilos, O Lord God, sa bansa namin, Lord God. At Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, na magkaroon ng pagbabago, great good changes, Lord God, sa aming bansa, O God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na nanggugulo sa bansa namin, ikaw na naglalagay ng korupsyon, ikaw na naglalagay ng mga droga, ikaw naglalagay ng kasalatan, kaguluhan, bitawan mo ang bansa namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord Ama, salamat po, O Diyos, Lord God, Lord, sa kapayapaan, kaayusan ng bansa namin, Lord God. Lord, Luzon, Visayas, Mindanao, Lord God, ayusin mo ang bansang ito, O Diyos, O Lord God. Lord, magpadala ka po, O Diyos, ng maraming mga manggagawa mo, Lord God, sa bawat sulok ng bansang ito, O Diyos, O Lord God, at magkaroon ng kaayusan, Lord God, at kapayapaan, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, palitan mo, O Diyos. May katapatan, Lord God, sa paglilingkod sa bansa namin, O Lord God. Yung leader namin, Lord God, yung gumaganap dito, Lord God, Lord, na yung mga leader dito sa bansa namin, Lord God. Lord, palitan mo, Lord God, ng may kabanalan, O Diyos, namumuhay na may banal na pagkatakot sa iyo, Lord God. Namumuno, hindi para sa sarili niya, kundi namumuno para sa ikauunlad ng bayan, bansa namin, O Diyos, O Lord God. Ngayon pa lang po, Lord God, nagkiklaim na po kami, O Diyos, ng kaayusan, ng pagbabago sa aming bansa, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord. Dalangin po namin, Lord God, Lord, ang salita mo, O Diyos, ang lumaganap, Lord God, sa bansa namin, O Diyos, O Lord God. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yes, O God, Ama, sa Paso Diyos, yan kasi po namin sa lagad ng aming everyday Bible study, Panginoon, sa Raymond Des, O God. Yatas ko po sa iyo mga pastors namin, Lord God, na nagtuturo, Lord God, sa Raymond Des, O Diyos. Panginoon, patuloy na Diyo po ka ng mga labi, O Diyos. Yan mo, Lord God, sa mga Bible study namin ito, Panginoon, marami mga tao ang
maligtas, Panginoon, mabago ang buhay, Panginoon. Kaya mo, Lord God, ang mga salita na narinig nila, O Diyos, everyday, Panginoon, ay maging pagpapala po sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Lord God, ang Bible study na ito, Panginoon, O Diyos. At Lord, patuloy, Panginoon, na Lord, dinideclare namin na maraming mga tao, Lord God, na maligtas, Panginoon, sa pamamagitan, Lord God, ng every Bible study nito, Panginoon, sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Kaya Panginoon, natasin po namin sa Lord God, yung mga kasama po namin, Lord God, na nasa abroad, Panginoon. Dalahan namin, O Diyos, Lord, yung pag-iingat mo sa kanila, O Diyos, bawat isa lang sa anumang lugar sila naroon, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Layo mo sila sa anumang karamdaman, anumang sakit, anumang kapaman at anumang aksidente, Panginoon. Ganyan, Lord God, mga iniwan nilang pamilya, Panginoon. Dito po sa Pilipinas, Panginoon, ingatan niyo po sila, O Diyos. Madalangin namin, Panginoon, sa mga kasama namin dito. Patuloy na pagpalain mo, O Diyos, ang bawat hawakan ng kalamang kamay, O Diyos. Luwan niyo po sila, Panginoon, na daloy ng pagpapala sa gawain mo, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, yung mga trabaho nila, Panginoon, O Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, Lord, yung purpose mo, Panginoon, kung bakit sila naroon sa mga lugar na yung Panginoon. Higit sa lahat, O Diyos, ay makapag-minister pa rin po sila, Panginoon. May share pa rin po nila, Panginoon, na ngayong salita, O Diyos. Sa pangalan na aming Panginoon, Lord, ang plano mo lang, Panginoon, na kalaban mo po, O Diyos, ang mangyari, Panginoon, sa mga kasama namin ito sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Ganyan po, Ama, dahil po namin sa Lord God, ang mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan. Mula po dito po sa local hanggang sa abroad, Panginoon. Lord, patuloy na malaya kang mamunan, Panginoon. Lord, kalooban mo, Panginoon, na mas marami pa mga simbahan mo, Diyos, ang maitayo, Lord God, yung vision, Panginoon, ng Rema, Lord God, yung church planting, oh God. Salamat po, Panginoon, sa mga, Lord, sa 1,000 churches, every district, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, salamat sa maraming simbahan na pagkakatiwala mo, O Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy, Lord God, kayo po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng mga kakailanganin, Panginoon, sa mga itatayo po ng mga simbahan dito po sa lokal sa abroad, Panginoon. Patuloy, magpalay mo, Lord God, ang mga lugar na yan. Ngayon pa lang, Panginoon, na sa pangalan ni Jesus, suway namin lahat ng pagkalamon sa tanas sa mga lugar na yan upang hindi ito ang gawain ng Diyos. Winawasak na ng mga anumang territorial spirit sa mga lugar na yan. Sa pangalan ni Jesus, kayo na power of darkness, principalities, because spirit in high places, inutusan namin kayo, nalisanin niyo ang mga lugar na yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy, O Diyos, ngayon palang Panginoon, inutusan na mga libo-libo mong anghel, na bantayan ang mga lugar na yan, O Diyos. Salamat, Panginoon. At yung plano mo lang, Panginoon, yung kalooban mo po, O Diyos, sa mangyayari, Panginoon, sa mga simbahan. At dalangin din namin, Panginoon, na sa mga simbahan ito, Panginoon, magpadala po kayo, O Diyos, ng mga manggagawa mo, Panginoon, sa mga simbahan na yan, sa pangalan ni Jesus. Ngayon pa lang, Lord, salamat sa mga mapuproduce, Panginoon, ng mga future pastor, workers, elders, prayer warriors, givers of God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan namin, Panginoon. Panginoon, patuloy pa rin po, O Diyos, dinudulo pa rin po namin sa Panginoon, ang aming senior pastor, Lord God, si Pastor Boy. Lord, salamat pa rin po, O Diyos, sa healing anointing mo, Panginoon, sa aming pong senior pastor, Lord God. Panginoon, patuloy na palakasin niya sa araw-araw, Panginoon. Lord, i-comfort mo si Pastor Boy sa times na siya ay nalulungkot at nanghihina, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang mag-comfort sa kanyang Panginoon. Lord, patuloy na ingatan niyo po ang kanyang kalusugan, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanyang fast recovery, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos. Lord, patuloy na, Lord, yung normal, Panginoon, Lord, yung maayos na kalusugan, Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Boy, Panginoon. Patuloy, Lord God, na Lord, pagpalain mo yung bawat hawakan ng kamay ni Pastor Boy, Panginoon. At i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan, Panginoon, na aming senior pastor, O God, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Ganit po, Ama, tiyatasin po namin si O Diyos, sa pangalan, Panginoon, Lord God, yung mga prayer request, Panginoon, sa mga oras ito. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam ng mga nilalaman ng mga puso't isipan, O Diyos. Lord, alam ko, Panginoon, sa mga oras na ito, O God, katagpuin mo, Panginoon, ang mga prayer request ng bawat isa, O Diyos. Dahil nangako ka, Panginoon, sa tapanan na kung kami po ay mananalangin po kami, nito pinatanggap na po namin. Kaya, O Diyos, salamat sa katugunan, kasagutan ang mga panalangin sa mga oras na, O Diyos. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin si O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Sabat sa akin at minamahal kita ng buhusan.
nais ko mamalas at minamahal kita ng lubusan. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais ko mamalas at minamahal kita ng lubusan. At nang ako'y manalig na tuto ng matagumpay, at kung nanghihinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais ko mamalas at minamahal kita ng lubusan. At nang ako'y manalig na puto ng magtagumpay, at kung nanghihinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig na tuto ng magtagumpay, at kung nanghihinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Yes, Lord, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagsamo sa amin, Lord God, sa gabi nito, Panginoon. Salamat din, Lord, sa katugunan ng mga naipanalangin sa oras to, O Diyos. At ito po, Panginoon, ay sinesadya po namin ng banal na tugon ng Panginoon Jesus, O God. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po, God bless po. God bless po.